aming puso, inihingi po namin ang tawad. Alang-alang, Ama, sa dugong itinigis ng iyong anak na si Jesus. Cleanse us, make us whole, enable us to understand you. Bring us to a higher level of spirituality. And we pray that as we ponder your word, you will protect us from lies, from half-truths, from deceptions of the evil one. And Lord, even as we're gathered here, we ask that you protect us from malicious intentions of spirits and even of people. And we pray that the same protection may be upon our loved ones who are not here with us right now. Lord, let your protective mantle be over our heads. Sumisilong po kami sa inyong kapangyarihan, sa inyong awa at sa inyong habag. Mangusap po kayo. Marapatin yung tungtungan ng inyong paang inyong lingkod. Maitaas namin ang inyong pangalan at kami naman, Panginoon, tumanggap na yung pagpapala. Kayo po ang maging tagapagsalita. Gamitin niyo lang po ang inyong lingkod. Dalangin namin ito, may pasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang Panginoon po ay nagturo sa kanyang mga disipulo ng napakamaraming mahalagang bagay. Sa katunayan, kung meron lang tayong kaunting panahon na nalalabi para pag-aralan ng Biblia, napakagandang pag-aralan ng 3 chapters na Matthew 5, 6, and 7. Yung pong tinatawag na Sermon on the Mount. Akala po ng marami ay napakaraming tagapakinig ng Panginoon noon na nagsalita siya sa bundok at napakaraming angaw-angaw na taong nakikinig. Subalit malinaw po ang sinabi sa Scripture, maraming tao ang ginawa ng Panginoon, inipon niya yung kanyang mga disipulo at sa isang sulok ay tinuruan niya. Sa makatuwid, ang primary audience ng Sermon on the Mount were the disciples of the Lord themselves. Hindi mga unbelievers, hindi mga kung sino lang, kundi mga disciples. At dahil dyan, mahalaga po na siya sa atin tayong nagsasabing Kristiyano na tayo, meron na tayong maturity, meron na tayong position sometimes in the church. Ano po ba ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa pag-aalala? Matthew 5, 1-2, Now when he saw the crowds, he went up on a mountainside and sat down. His disciples came to him, and he began to teach them. Matthew 6, 25-27, Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more important than food, and the body more important than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Who of you, by worrying, can add a single hour to his life? What is the teaching here? Do not worry about your life. Do not worry about your existence, your survival. Don't worry about the very basics. Huwag daw pong mag-alala. Huwag matakot. Huwag lagi nang magkaroon ng agam-agam tungkol sa ating buhay. Anong kakainin ko? May kakainin pa ba ako? Anong iinumin natin? Nauubos na daw yata ang fresh water supply ng planeta. Paano kaya lumipat na sa Canada dahil marami dong mga lakes? O sa Antarctica dahil maraming yelong pwede pang tunawin? Masyadong maraming alalahanin ng mga tao ngayon. Sabi ni Lord, do not worry about what to eat or drink. This is the very core of survival. Because the Lord says, life is more important than food. Life is more important than just survival. Now, don't get this wrong. Hindi sinasabi ni Lord na do not think about what to eat, do not think about provision, that do not plan about it. Ang sabi niya, do not worry. Because when you worry, you will be robbed of many happiness and many joys in life. And there is so much more to life. Sinasabi ni Lord, yung buhay, mas marami pang mahalagang bagay kaysa kung ano ang kakainin. Kumakain lang ang tao para huwag mamatay. Nagdadamit siya para huwag ginawin o para huwag siyang malantad. Pero ang buhay ay lampas pa sa mga anong kakainin at anong isusuot. At ano pa pong sabi niya? Do not worry about your body, what you will wear. So dati basics, food. Very basic yung food eh. Although iba gusto nilang isama yung clothing sa basic needs. Pero ang totoo, food talaga. Kasi nung si Adan at si Eva ay nilikha, binigyan sila ng pagkain, pero wala naman silang damit. Hindi nila kailangan yun nung wala pa silang malisya. At maganda pa ang klima ng planeta, hindi pa nasisira ang nature, kaya hindi nila kailangan ng protection. But then secondarily, you need clothing. So, iba't ibang level ng need ang sinabi ni Lord dito, the very basic, and then the secondary,
or the second most basic. But he says, your body is much more valuable than what it wears, than what you put on it. At ano po ang logic? Ano ang rason? Ano ang katwiran kung bakit sinasabi ng Panginoon na huwag mag-alala kung anong kakainin at dadamtin? Because God feeds and God takes care of the birds. God takes care of creation, and therefore God will take care of you. God will feed you. Ano po sinasabi dyan? Ang mga ibon nga, pinapakain Nakakita ka na ba ng ibon na nagtatanim? Nakakita ka na ba ng ibon na nagsasaka? Pero, ibon yan. Kahit na mamera lang yan at natitira-tirador, nababaril-baril, hindi maaaring, hindi inaalagaan niya ng Diyos. Ikaw pa, tao ka. Yun ang logic. Ang totoo, hindi naman po bago tong reading na to. We are not here to educate one another on the words of God. Most of these things we already know. But we are here to continue to ask God to help us understand it so we can live by the words of God. Dahil ang sabi ni Lord kay Satan, man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Na ang tunay nating pagkain, ang tunay nating ikalalakas, ikalulusog, yung salita ng Diyos. Salita na hindi lang nadidinig, hindi na may memorya, kundi salita na nagkakaroon ng buhay kung ating ipinamumuhay. What else is the logic? One, that God will take care of us. Second, that worrying cannot extend life. Hindi naman nadadagdagan talaga yung haba ng buhay kung mapag-alala tayo, umiiksi pa nga. Hindi naman nadadagdagan ang kasiyahan kung mapag-alala tayo, nababawasan pa nga. Matthew 6:28-30. And why do you worry about clothes? See how the lilies of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you, O you of little faith? Napakalinaw naman. Bakit nga nag-aalala tungkol sa isa dadamit? Tingnan nyo ang mga bulaklak. Ang mga damo na namumulaklak sa parang hindi naman sila naghahabi ng tela, hindi sila nag-disenyo, nagbuburda, hindi sila nag-paint ng mga tela. Pero tingnan mo kung paano sila damtan ng Diyos. Kahit si Solomon, na pagkarangya-rangya ng mga isinuot, hindi man lamang nadaig ni Solomon ang mga bulaklak na nilikha ng Diyos. At sabi niya, kung yung mga bulaklak lang at damo-damo, buhay na buhay ngayon pero bukas ay lanta na at susunugin na, pinag-iisipan pa ng Diyos na damitan ng magandang kulay, magandang disenyo. Ikaw pa ba na mahaba ang buhay? Ikaw pa ba na may panghabang panahon na buhay? Ikaw pa ba na nilikha sa wangis ng Diyos? At ikaw pa ba na dahilan kung bakit ang anak ng Diyos ay namatay sa krus ng Kalbaryo? Ikaw pa kaya ang hindi damitan? So, Jesus says, don't worry about these things. Because worrying cannot make one look beautiful. Sa katunayan, nakakapagpapangit pa nga yung pagpapaalala. Kaya nakikita nyo po yung mga lalaking magandang malaga ng kanilang mga may bahay. Magagandang mga may bahay. Para mga sariwang-sariwang ubas. Pero pagka ang may bahay ay mukhang pasas, ang sisihin nyo yung asawa. Hindi mo yata inaalagaan ng puri. Hindi mo yata inaalagaan na magtiwala siya at huwag siya mag-alala. Kung wala ka, kaya na yan, nagkanda, tuyot-tuyot na. Pero ang tao pag inaalagaan, gumaganda. Ang napakalakas mo magpapangit pag-aalala. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala. Kaya po kung minsan merong tao, hindi mo naman kilala, sasabihin ba, siguro sister o brother natin yan. Bakit? Kasi mukhang Christian Ano ba itsura ng Christian? Tingnan nyo nga katabi nyo. Ano nga ba itsura ng Kristiyano? Yung bang meron kang hindi maipaliwanag na ningning ng kanyang mata, payapa ang kanyang loob, kahit siguro wala siyang pera, kahit may sakit din siya, pero dahil sa pagtitiwala sa Diyos, kitang-kita mo na matining ang loob. Napakahalaga na nakikita sa ating mukha yun. Subalit ang pag-aalala, inaagaw yan sa atin. It is God who gives beauty. It is not what we wear. Although it helps.
Pero hindi kayang takpan ng damit o make-up ng isang malungkot na puso. Hindi kayang ikubli ng kahit anong maskara ang mapait na kalooban ng isang tao. Kaya ang mahalaga, magtiwala sa Diyos, lumapit sa Diyos. At ano pa po ang sinasabi ng Panginoon diyan? That God will take care of you, that God will feed you, and that God will in fact clothe you. That God will make you presentable, beautiful, handsome, and that worrying accomplishes nothing. Matthew 6:31 to 32. So do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Sabi niya, huwag kayong mag-alala sa mga bagay na yan. Because worrying is for godless people. Sabi niya, this is for pagans. Ang pag-alala, hindi bagay sa mga anak ng Diyos. Bagay lang ito sa mga pagano na hindi nakakakilala sa totoong Diyos. Bagay lang ito sa mga tao na tumatawag sa mga Diyos-Diyosan. Bagay lang ito sa mga tao na hindi kilala ang kanilang Diyos. Pero sabi, kung anak kayo ng Diyos, hindi bagay sa inyo ang mag-alala. Parang wala namang kayo Diyos. Parang wala tayong Ama sa langit. Parang wala tayong tagapagligtas. Parang walang banal na espiritu na umaalo sa ating mga lumbay, na sumasama sa ating mga pag-iisa. Kaya ang anak ng Diyos ay talagang hindi nag-iisa kahit kailanman, sapagkat ang Diyos ay tumatahan sa ating puso, hindi lang doon sa templo sa Israel, hindi lang sa mga templong gawa ng kamay, kundi sa puso ng mananampalataya. Kaya sabi, bakit ka mag-aalala? Nakita niyo po ang pinakamalaking redemption plan, ang pinakamalaking rescue plan in all human history, in all cosmic history, that God became a man to save us from sin. Ideya ba natin yon? Tayo ba ang nagsabi sa Diyos na, Diyos, magkatawang tao naman kayo, akuin niyo lahat ng aking mga kasalanan, akuin niyo lahat ng aking mga kakulangan, at yung lahat ng kaparusahang dapat kong tanggapin, pakitanggap niyo nga, at pagkatapos sa matanggap niyo yon, pakibigay niyo sa akin na inyong kabanalan, para kami ang maging banal, at kayong maparusahan, para kami maligtas. Bayaran niyo nga lahat ng utang namin. Ideya ba natin yan? Hindi. Yan po ay pakana ng Diyos. Ideya ng Diyos. At kung ang Diyos ay nag-isip na siya ay magkakatawang tao para bayaran ang ating mga kasalanan, kailangan pa ba natin siyang himukin na maging mabuti? Kailangan pa ba natin siyang himukin na magbigay ng pagkain, magbigay ng mga kailangan natin? Eh kung ang kanyang buhay ay ibinigay na niya sa atin. Kaya napakasimpleng bagay ito. Hindi na natin hinahangad na magkaroon pa tayo ng napaka-sophisticated na pag-aaral ngayon. Balikan lang natin kung ano yung simple, unawain ito, namnamin at ipamuhay, at napakalaki ng bigat na mawawala na ating mga dala-dala araw-araw, mga alalahanin, mga pag-iisip. What are the steps to freedom from worry? Salamat na lamang at hindi lang sinabi ng Panginoon na huwag kayong mag-alala, tapos tinigilan na niya. Itinuro niya kung paano masusunod ang kanyang utos na huwag mag-alala. Sapagkat utos din ang ibinigay niya. Matthew 6:33 to 34. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Hindi naman pala niya binabaliwala yung damit. Hindi naman niya binabaliwala yung kumain tayo ng masarap at magplano ng mga kakainin. Ang sinasabi niya, hindi ka nabubuhay para mag-alala tungkol sa mga bagay na yan. Problema ko yan eh. Ako ang Diyos, ako ang Creator, ako ang Provider. Ang problemahin mo, eto. Unahin mo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Yan ang atupagin mo sa buhay. At pag inatupag mo yan, sabi niya, lahat nitong inaalala mo, idadagdag ko lang yan sa iyo. Dagdag lang yan eh. Hindi yan ang mahalaga. Icing lang yan. Hindi yan ang tunay. Sabi niya, bakit mo inaalala ang pagkain? Ba't inaalala mong iinumin? Kaya mo mag-create ng pagkain? Kahit kaya mong magtanim ng buto, ikaw bang nagpapatubo dyan, nagpapalabas ng ugat ng mga dahon? Ikaw ba ang sinasabi mong ganito ang mangyayari? Bakit ang mga buto, pare-parehong lupa ang tinamnan, nagiging chiko yung isa, nagiging mangga yung isa, iba-iba yung lasa, may maasim, may matamis, may pula, may puti. Kaya mo ba yan? Kaya nyo ba? Hindi pala, ba't yung ngayon inaalala? Eh yung unahin ng Diyos, sundin siya, kaya ba natin yon? Yes, by God's grace we can. Yun ang unahin.
Pambihira naman ikaw sabi ng Diyos. Yung hindi mo kaya, pinoproblema mo, kaya hindi matapos-tapos ang problema mo. Etong kaya mo. Kasi hindi naman mag-uutos ang Diyos kung di natin kaya. Kung hindi niya tayo bibigyan ng kakayanan na sundin. Unahin mo ang kanyang kaharian. Unahin mo ang kanyang katuwiran. At worry about tomorrow. For tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. So what are the steps to freedom from worry? First is to prioritize God's kingdom. Unahin ang kanyang kaharian. At yung kaharian niya, hindi lang yung bababa mula sa langit, hindi lang yung pagdating ng panahon, yung nasa puso na natin, that we have to expand God's kingdom in our hearts and in the world. Ang kaligtasan natin at kaligtasan ng iba, ang kanyang katuwiran, ang kanyang righteousness, unahin. Unahin natin na maging mabuti, mabait, makadiyos, malinis. Yun ang unahin natin. Kasi yung iba, inuuna nila na magkapera, magkaroon ng isusuot, magkaroon ng kakainin, kaya ang kaluluwa ibinebenta kay Satanas. Di bali na magkasala ako, mandadaya ako, magnanakaw ako, kasi kailangan kong kumain, kasi kailangan ko magkadamit, kasi kailangan ko ng pambayad sa kuryente, sa tubig, tuition fee ng mga bata, etc., etc. May sakit ang nanay ko, sa mga agaw ako ng cellphone, ng may cellphone. Sabi ni Lord, lahat ng bagay na kailangan nyo, kaya kong ibigay. Ang gawin nyo, pumwesto kayo doon sa lugar na dadaanan ng pagpapala ko. At yung lugar na yon, yung lugar ng kabanalan, lugar ng pagiging makadiyos. At pag doon ka lumagay, ang Diyos ang may problema kung paano kanya bibigyan ng iyong kailangan. Yung iba sa paghahanap nila ng kanilang mga kailangan sa buhay, lalong lumalayo sa Diyos. Kaya lalong nakakalubog-lubog, lalong nakakawindang-windang ang buhay, at lalong napapahamak. Sabi ni Lord, gusto nyo ng mga kailangan nyo sa buhay? Ako ang nakakapagbigay niyan. Pag gusto ko magbigay, hindi ako kailangan pilitin. At kung ayaw ko, hindi rin ako napipilit na magbigay. Bakit hindi mo ko bigyan ng kasiyahan? Pag tayo nabubuhay ng ayon sa wangis ng Diyos, kasi tayo ginawa sa wangis niya, nilikha sa wangis niya, nasisiyahan siya. At kung nasisiyahan ba ang Diyos, napakahirap para sa Kanya na mag-blow out. Napakahirap pa sa Kanya na magbigay ng mga gusto niyang ibigay sa atin. Kaya ang dapat nating unahin, masiyahan ang Diyos sa ating pag-iisip, pananalita at pamumuhay. At pagkatapos, siya ang may problema kung paano tayo papakanin. Parang mga anak, pinag-aaral ka ng magulang mo, ang problemahin mo, mag-aaral kang mabuti, ipasa mo ang iyong mga subjects, huwag kang mag-drugs, huwag kang mag-premarital sex, huwag kang nobyo-nobyo agad ang inaasikaso. Yun ang problemahin mo. At yung magulang mo naman, ang namang problema ng ipangbabayad mo sa school, kakainin mo, ibabayad sa kuryente na ginagamit mo sa mga ilaw mo sa bahay. Kasi mayroon tayong ganong role. Ang role ng Ama is to provide for us. Ang role natin, sumunod. Sumunod. Bigyan siya ng kasiyahan. At sabi, all these things will be added unto you. Why? Because you have placed yourself under God's governance, under God's economy, under God's care. Pag tayo po nagpakabuti, sa negosyo, fair ka, di ka nandadaya. Empleyado ka, di mo dinadaya ang iyong employer. Employer ka, hindi mo dinadaya ang iyong mga empleyado. Sasabihin ng logic ng mundo, ay, lugi ka. Because you can get more by cheating. Pero pag sumunod po tayo sa Diyos, inuna natin ang Kanyang kabutihan, ang totoo nun, ang ginagawa natin ay nagpapasakop tayo sa Kanya. Meron ba kayong mga alaga sa bahay? Pagka po ba sila yung umiiyak at gustong kumain, binubugbog nyo? Hindi. Kumisa nga yung ribbon ng aso, ribbon din ng amo Kung ano yung suot ng amo, suot ng aso rin. Pagka ba yung pet ninyo ay nagiginaw, lalo nyo binubusan ng yelo? Pagka ba may ibon na dumapo sa inyong bintana dahil may bagyo at sira-sira ang pakpak niya, sabi niyo, ay, mahina ang ibong to, ano gagawin nyo? Dudurugin mong ibon? Hindi. Aalagaan mo dahil dumapo sa iyong bintana, nagpapaampon sa iyo. Sa palagay nyo, anong gagawin ng Diyos kung sa Kanya tayo nagpapaampon? Kakawawain ba tayo? Dahil sumusunod ka sa akin, masyadong honest ka sa negosyo, pues malulugi ka. Ganon kaya yon? Dahil hindi ka nandadaya, hindi mo ginagaya yung ginagawa ng iba na mabilis kumita, lagot ka, kawawa ka sa akin. Yun kaya ang gagawin ng Diyos? Hindi. Kung inaalagaan natin ang mga hayop, maski tayo ay tao at taong makasalanan, marunong tayo mag-alaga
nung mga nagpapaampon sa atin, nagpapakupkop at nagpapaalaga, Diyos pa kaya ang hindi mag-alaga sa nagpapakupkop sa Kanya? Kaya ang dapat nating unahin sa buhay, to surrender to God, to seek God's protection, and to live by God's decrees. Because God is an infinitely better, in fact, He is the best keeper. Hindi ka pwedeng malugi dahil sumunod ka sa Diyos. How else do you step away from worry? Do not fast forward life's concerns. Yung kasing fast forward, hindi pa dumadating doon, pwede mo na i-forward yung tape, yung pelikula, kahit ano. Pero ang tinuturo po sa atin is to tackle only immediate concerns. Because today's grace is good only for today's needs. Tomorrow's troubles will be allotted God's grace tomorrow. Do not extend God's grace for today to tomorrow's issues. Ano po ang katuruan ng Panginoon? Binibigyan kita ng lakas para sa mga ipinapagawa ko sa iyo ngayon. Binibigyan kita ng kakayahan para sa mga dapat mong magawa ngayon. Kaya ka nang hihina. Yung ibinibigay ko sa yung lakas na pang ngayon, fast forward mo na sa problema bukas, sa problema sa Miyerkules, sa problema sa next month, sa next year. Kaya yung lakas na pang ngayon, dapat sana'y sapat, kinakapos, kasi konti na lang itinitira mo, iminumudmud mo na doon sa mga problemang di pa dumarating. Matthew 6:11, ang turo niya, give us today our daily bread. Kung ano lang po ang kailangan ko ngayon, yun lang po ang ibigay nyo sa akin. Nakita nyo po itong nagpaulan ng mana o tinapay mula sa langit ang Diyos? Ang bilin niya sa mga tao, ipunin nyo lang yung kailangan nyo para sa araw na to. Eh yung iba hindi nagtitiwala. Sabi, ay naku, baka hindi na umulan bukas, baka wala ng mana bukas, be wise. So ang ginawa nila, nag-ipon sila ng higit sa kanilang kailangan, nakita nila, biglang inuod, nabulok. At sabi ng Diyos, o bakit may mga nabubulok na mga mana sa inyong mga tent? Eh kasi ho, kumuha kami ng pambukas eh. Di ba sabi ko na nga, nakunin nyo lang yung pang ngayon, eh paano kung bukas, wala kayo dyan? Actually, maraming tao, ganun ngayon ang trato sa Diyos. They spend today's energies for tomorrow's worries. Therefore, it is not enough for tomorrow's worries because it has to share with today's needs. And today's needs don't get enough energy because it shares with tomorrow's needs. Lamentations 3:22-23. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Sabi, hindi tayo nalilipol, hindi tayo nauubos dahil sa pag-ibig ng Diyos na di nagmamaliw. Ang Kanyang pag-ibig ay bago ng bago, araw-araw. Kung tayo po'y lagi mag-aalala, ano mangyayari sa atin? Magiging duwag tayo. Hindi natin magagawa ang mga ipinagagawa sa atin ng Diyos. Paliliitin natin ang paliliitin ng ating ginagawa. Sigon lamang at bagay lamang doon sa maliit na ating pananaw at sa maliit na pananampalataya. Meron bang himala? Meron. Tayo ang isang patunay ng himala ng Diyos. Tingnan ninyo ang inyong paligid. Pinaghihimalaan tayo ng Diyos ng madalas, ng ating mga pangangailangan, ang paggaling ng ating mga karamdaman, ang pagpayapa ng magugulo nating mga kalooban, ang pagkakasundo ng mga pamilya, ang pagkakaroon natin ng paglilingkod sa Diyos, laging may himala. At ang mahalaga, kasama tayo sa himala na yon. Sa pag-aaral po ng mga salitang ito, napakahalaga nating limiin. The Lord did not say, do not think or plan. Ang sabi niya, do not worry. So it's good to think, it's good to plan, but not to the point of worrying. Plan, but do not worry, especially about results. You do not plant a seed and dig it to see if it's growing. Just keep planting and trust the God of harvests who will make it grow. James 4:13-15. Now listen, you who say, today or tomorrow we will go to this city or that city. Spend a year there. Carry on business.
riches and make money. Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. Huwag daw po tayo maging pangahas at mayabang na sabihin, itong plano natin bukas, itong Heart-pounding drums, sinful ignite. Classical flourishes paint a vibrant light. Indie rock guitars scream with pure delight. Let's break the mold, this is our electric night. Neon dreamscapes bathed in stardust glow. Boundaries blurring, a genre overthrow. Lost in the rhythm, where possibilities flow. The symphony of chaos sets our spirits aglow. We're electric rebels, defying the norm. Breaking the chains in a sonic storm. Scented with whispers, morph into a battle cry. This is our revolution, soaring to the sky. A powerful embrace. Classical flourishes pave the way with fearless grace. Indie rock anthems electrify the space. Together we rise, leaving doubt in its place. The beat pulsates, a call to unite. In this electric fire will burn ever so bright. No looking back now, the future feels so right. Fueling our passion with all our might. We're electric rebels, defying the norm. Breaking the chains in a sonic storm. Scented with whispers, morph into a battle cry. This is our revolution, soaring to the sky. The walls can hold us, no limits can bind. United by music, a new world will find. Let the sparks ignite, let our spirits unwind. This is electric legacy, forever entwined. We're electric rebels, defying the norm. Breaking the chains in a sonic storm. Scented with whispers, morph into a battle cry. This is our revolution, soaring to the sky. We're electric rebels, defying through the norm. Breaking the chains in a sonic storm. Some have whispers, morph into a battle cry. This is our revolution, soaring to the sky. Electric dreams take flight, soaring through the night. A genre-bending anthem, forever shining bright.